Sa pong napakalaking pribilehyo po na makatayo po sa aking pong alma mater. It's my first time po na ako po ay mag-preach po dito. Actually, it's my second time na makadalo sa bagong chapel. The first time is nung last month. Nakadalo po ako dito. At ngayon po ay nabigyan po ng pribilehyo po, hindi lang makadalo para makapagsalita. At sobrang nakaka-nervyos, amen? Sabi kasi ni Ma'am Jeko, dapat daw aawit si Mrs. Pero pag pinawit dito, baka hindi natin siya sasama sa akin pag uwi. Kaya sabi ko, kami na lang muna, next time na lang, save the best for last. Amen? Ay muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa ating pong mahal na pastor, Dr. Edem Lorena, for the great privilege po sa na makapagbahagi po ng salita po ng Diyos. Tayo po ay magsitayo ngayong gabi. At buksan natin at po mga Bibles, mga kapatid, sa aklat po ng Hebrews. Sa aklat po ng Hebrews, pwede po sigurong patayin ko na po muna po ito. Parang nanlalamig po ako eh. Sa aklat po ng Hebrews chapter 6, isang talata na lang po ang ating pong babasahin for the sake of time. Verse 9. Basahin po natin yan, verse 9, chapter 6, verse 9. Are you there? Amen. Praise the Lord. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, read. But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. So marami pong mga pagtatalo ng mga scholar ng Biblia kung sino ang nagsulat ng aklat ng Hebrews. Pero isang sigurado po dyan, na ang nagsulat po dyan ay lalaki. Kasi Hebrews di ba? Amen? Kasi kung babae yan, dapat sis sana, di ba? Amen? Kaya ngayong gabing ito, ang nais ko pong ibahagi po sa inyo, sabi po ng Bible yan, persuaded better things. Persuaded unto better things. Tayo manalangin, dakilang Diyos, we thank you, O God, for this great privilege that you have given to your servant tonight, O God, to preach your word. And help me, Lord. Give me wisdom, O God, as I challenge your people sa mga lingkod niyo pong, Panginoong, tinawag sa inyo pong gawain. Ang sipag-aral po, Panginoon, sa amin pong Bible College. Salamat po, Panginoon, sa aming pong mahal na pastor, Dr. Ed, at sa bawat faculty and staff po, Panginoon, ng BHBC. Bawat estudyante po, Panginoon, rito, mga graduates po, pagpalain niyo po, Ama. Kayo po ang siyang mangusap po, Panginoon, banal na Espiritu. Kung hindi kayo kikilos po, Panginoon, wala po akong magagawa. I just use me tonight, oh God, forgive our sins and cleanse our hearts. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo ngayong gabi, mga kapatid. So dito makikita po natin, mga kapatid, ang aklat po ng Hebrew ay sinulat po sa mga Kristiyanong, mga Hudyo. Ibig sabihin, ito yung mga Hudyo na meron po silang dating reliyon, dating paniniwala na mahirap silang maniwala patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero di sila po'y nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Sabi nga po ng Bible sa chapter 6 verse 9, sa unang bahagi sabi ng Bible, but beloved. What does it mean, beloved? It means to say, ito po'y mga anak na po ng Diyos. Ito po'y mga ligtas na. Amen? Tinawag tayong beloved, kabagamat hindi naman tayo kaibig-ibig, right? Amen? And praise the Lord, amen? Tayo po'y tinawag ng Panginoon kaibig-ibig sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. But beloved, we are persuaded better things of you. Kami ay naniniwala, kami ay nahihikayat ng mas mabubuting bagay sa inyo. Sabagat yung mga naunang Kristiyano, kung ating pong ibabatay sa ating kalalagayan ngayon, mga kapatid, mas maraming sakripisyo ang kanilang ginawa. Nung panahon po nila, kapatid, hindi pa kompleto ang Biblia, amen? Hindi pa kompleto ang salita ng Diyos, hindi pa compiled, mga kapatid, ang kompletong salita po ng Diyos. Kaya nga tayo po'y inaasahan, mga kapatid, that we must be persuaded unto better things, amen? Na ibig sabihin, mga kapatid, mas malaki ang expectation po sa atin. Ngayon, kompleto na po ang Biblia nating tangan-tangan, mga kapatid. Sabi po ng Bible, much is given, much is required. Hindi ibig sabihin, kumbinyente na ang ating paglilingkod. Hindi ibig sabihin, mas magaan na ang ating ginagawa. Hindi ibig sabihin, wala nang pinapatay, wala nang ikinukulong na nangangaral ng salita ng Diyos, at tayo po'y wala nang gagawin. We are persuaded unto better things, mga kapatid. Persuaded means convinced. It means nahikayat. Kung sa ibang, maaaring sa iba ay maaaring sabing napilitan. Di ba, amen? Napilitan lang ako. Marami nga nandito, napilitan lang para pumasok sa Bible School, di ba, amen? Amen. Alam niyo po ba lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating buhay, meron naghikayat sa atin o kaya may namilit sa atin? Pero niyo po ba yung criminal din yung magnanakaw isang araw nung siya'y nahuli na, sabi niya, napilitan lang ako.
Di ba ba, amen? Yung natutong magbisyo nung siya'y nahumaling na sa magbibisyo, nung siya po'y naging addict na, nung napahamak ng kanyang buhay, tatanungin siya, napilitan lang ako. Pero yung mga kapatid, kung tayo man mapilitan, dapat unto better things, amen? We must be persuaded unto better things. Maaring kayo napilitan na upo mo dyan. Maaring kayo napilitan na ikaw ay mag-enroll sa Bible College. Pero kahit napilitan ka, at least for the better things, amen? Hindi naman para sa iyong ikakapahamak. Hindi naman para sa iyong kasisira. Nandito ka para ayusin ang iyong buhay. Amen! Nandito ka para maayos ka. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po'y mapilitan, ay dapat mapilitan na tayo sa tama. Mapilitan na tayo sa tama, mga kapatid. Kasi bakit? Yung mga gumagawa din ng mali, sila'y napilitan din eh. Pumunta ka sa kulungan, tanungin mo kung bakit sila nahantong sa kulungan. Napilitan lang po ako. Napilitan lang po ko, wala po ko kasing magawa. Kung tayo po'y mahihikayat, mga kapatid, dapat mahikayat tayo para sa kabubuti natin. Amen! We must be influenced. We must be urged. We must be convinced. We must be persuaded unto better things. Walang tao, mga kapatid, na siya'y nahikayat sa kanyang sarili lamang. Lagi, meron pong nag-impluensya sa kanya. Lagi, meron pong naghikayat sa kanya. Lagi, meron pong nag-convince sa kanya. Lagi, may namilit po sa kanya. Kapatid, kung magpapapilit ka na rin lang, aba, magpapilit ka na sa mabuting bagay. Amen! Kaya nga dun sa area, kapatid, tayo po'y magso-soul winning, di po ba? Hanggat maaari, minsan pipilitin na, masave ka na, please! Di po ba? Basta lang magkaroon ka ng bisita, talaga naman, pipilitin mo. Gigisingin mo. Hindi ba pipilitin mo yon? Tulog pa? Wala ka plano-plano yan magsimba. Pero, sige po, aantayin ko po kayo. Ay, hindi pa kasi ako nakaligo. Opo, kaya nga po ako maaga para aantayin ko. Hindi pa kasi ako kumain. Ako po, bibili na po mamaya. Ako na pong bahala sa pagkain ninyo. Diba? Kasi alam po natin, kapatid, amen, ang kanilang patutunguhan. Alam po kasi natin, kapatid, na pag sila'y nakadalo ng simbahan, merong salita ng Diyos. Amen? Maaring sila'y napilitan. Pero, para sa kanilang kabubuti, right? Amen? Kung maging honest kayo din naman, mayroon po dito napilitan dati din, di ba? Amen? Pero ngayon, nare-realize muna, kapatid, na kahit napilitan ka, for the better things. For the better things. Walang may matinong pag-iisip, mga kapatid, na magpapilit para sa worst things. Yung mga walang katinuan lang yun, nagpapapilit para siya ay mapasama. Salamat, mga kapatid, amen? Nung tayo po'y naligtas, nagkaroon po tayo ng right mind, amen? Nagkaroon po tayo ng tamang kaisipan. Kaya sabi po ng Bible, ang expectation sa atin, mga kapatid, unto better things, mga kapatid, sapagat meron na pong naghirap, meron na pong nagsakripisyo, meron na pong gumawa na mas mahirap sa ating kapatid, mas magana yung gagawin natin, kapatid, and you must be convinced to do better things, amen, in your service unto the Lord. Ano po ang ating pastor, sabi niya, kung merong mas hihigit ang kanyang magagawa kaysa sa CBBC San Pedro, hindi ako maiinggit. Magpupuri ako sa Panginoon. Di po ba, amen? Kami sa Tugigaraw, sabi ko, Panginoon, gawin nyo nga rin po dito sa Tugigaraw kung anong nangyayari sa CBBC San Pedro. Di ba? Hindi naman masamang mangarap, amen? Amen. Kung hindi mangyayari sa aking kapanahonan, di sa susunod na panahon, di po ba? Right? Amen. At least, mga kapatid, we are being convinced. At least, we are being persuaded to do, mga kapatid, and to better things. Amen. Nandirito tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na makikita po natin, meron pong nabibigyan, mga kapatid, sowers of the week. Ano yan? Nagpapasikatan ba tayo? No! Para tayo ma-challenge, mga kapatid. Amen! That you will see someone that he has that recognition, sowers of the week. Isasabihin mo, I want to be. Ako din. Hindi para magsiraan. Di ba? In order for us to challenge our own selves. Amen. Salamat, meron po tayong ganitong institusyon. Meron ganitong institusyon para lang na tinuturuan tayo, mga kapatid, to be persuaded unto better things. Ilang bagay lang po, mga kapatid, maigsi lang oras natin. Sa Tugigaraw kasi, 2 oras po ako nagpipris doon eh. Nasanay na po sila. Okay. Number 1, mga kapatid, persuaded unto better things. Number 1, you must be determined. Dapat determinado ka.
Amen. You need to be firmly resolved with your decision. You decided to follow God's, you follow God's calling. Sinabi mo, tinawag ka ng Panginoon. You must be firmly resolved about your decision to follow God's calling. Dapat determinado ka, kapatid. Amen. Nandirito ka, kapatid, upang sanayin ka ng Panginoon kung saan ka tinawag ng Diyos. O maaaring hindi ka naman tinawag magpastor. Lalo babae ka, di po ba, amen? Kung babae ka naman, huwag kang mangarap magpastor. Hindi po yan nararapat, amen. Oho, mangarap siguro maging asawa ng pastor, amen. Pero kung lalaki ka, huwag kang mangarap maging asawa ng pastor, amen. Lalong hindi nararapat yun. That is not persuaded unto better things, amen. That's for the worst. You must be determined, mga kapatid. We cannot reach our goal if we are not determined to reach them. Binigyan ka, may goal ka, meron kang layunin, pero wala ka namang determinasyon. May kaunting bagyo lang, walang pasok. Wow! Wow, may declaration ng Laguna, walang pasok. Ma'am, hindi pa ako makakapasok kasi para kang kinder college ka na, kapatid. Amen! Parang gusto mo pang makipagsabayan sa mga kinder Kaunting ulan lang, wala na yung determinasyon mong pumasok. Ma'am, online na lang po ako. Hindi ako makakarating, may ulan. Ano ba, baliktad ba ilong mo para hindi ka makapasok? Nag-aalala ka, baka mamaya yan ay mabarado ng ulan? Wow, mga kapatid. We must persuade ourselves unto better things. What does it mean? Dapat determinado ka, kapatid. Amen! Nandiyan ka ngayon, biyaya ng Panginoon. Praise the Lord, hindi umulan. Amen! Yung mga hindi nakapasok. Yung mga hindi nakarating. Bakit naman hindi umulan? Ano ba yan? Ba't naman hindi umulan? At least, mga kapatid, nandiyan ka, nakarating ka sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko sa inyo kanina, if you say that you are called by God, then you must be firm on your decision to follow God's calling in your life. Dapat yan pangawakan mo, kapatid. Determinado to ka, kapatid. Amen? Persuade yourself, mga kapatid, through the influence of our godly authorities. Persuade yourself through the influence of the preaching of the Word of God. Amen. Sa inyong napag-aaralan, sa inyong lesson, sa chapel or preaching, mga kapatid, ay dapat i-persuade natin ang ating sarili unto better things. Amen. Kami po ay simula po ng gawain, mga kapatid. Ang unang pinapuntahan sa amin ni Pastor Ed sa Batangas. Kasi during that time, mga kapatid, ay pandemic pa. Sarado ang Tugigaraw. Sabi niya sa akin, Nel, punta mo ng Batangas. Why not consider Batangas? Sarado pang Tugigaraw. Yes, Pastor. And we go there. September 2021. As Pastor, pwede ba namin puntahan po? From time to time po, makita po yung place. Sige. Sama ko ang aking misis. And meron po makakasamang worker po dito o mga member na makakausap para magatid po sa amin. Simulan namin ng Tanauan hanggang umating po ng Batangas City. 4 months po namin inikot po yun, mga kapatid, para maghanap po ng lugar na mapagtitipunan. Sabi niya, magsimula tayo ng ating first service yan, December 29, 2021. At I persuade myself, mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, kayo po ang magbigay ng lugar namin pagsisimulan ng gawain po dito. We go there once and every other week, mga kapatid, para mag-soul winning and to look for a place. After 4 months, mga kapatid, may nakita kaming lugar. Lahat na hindi pwede yan, mahirap yan. May sabi ni Pastor, highway, delikado yan. And then the last, nakita po namin, Pastor, ito po. Magkano? 20,000 daw po. Mahal? Mahal. O sabi ko dun sa may-ari, Sir, pwede bang bawasan natin, gawin natin 10,000? Sobra ka naman, 20,000, parang tilapia naman itong binibili mo. 10,000 agad. Magkano po? 16,000. Sir, 12,000. 15,000. O sige po, 15. Panto kay Pastor. Pastor, binigyan po ng tawad 15. Puntahan natin. Then we go there. Sabi niya, sige, iayos mo yung kontrata. Di na ayos yung kontrata. Ayusin yung place. Magsisimula ka dyan. I already prepared my heart. I prepared my family on that place, mga kapatid, para makapagsimula po ng gawain. I am determined, mga kapatid, to do. Mga kapatid, anong kalooban ng Panginoon para sa akin through the man of God? Amen. Through my pastor, mga kapatid. So we went there. Nais po namin, mga kapatid, yung lugar. At handa na po, mga kapatid, sa sobrang excitement, mga kapatid. Abay, nandun na kalahati ng gamit ko Mamaya sabi ni Pastor, you go to Tugigaraw, Nel. Open na ang Tugigaraw. December 5, 2021. Punta kang Tugigaraw, Nel.
Yes, Pastor. Kailan po? Mamayang gabi. Bambira, mamayang gabi na. Pwede bang bukas na lang umaga? Ganun ba? Hindi ba? Mamayang gabi. Sama ka na Pastor Mel yun. Punta silang Santiago. Anyway, I've been there. Sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo na dito ako sa Tugigaraw, bigyan mo ako ng place. Anong tawag doon? Kami po ay nag-scout mga kapatid sa Batangas City for 4 months. And I only have 4 hours mga kapatid to scout Tugigaraw. I'm not familiar with Tugigaraw. Hindi ko alam po yung lugar po na yun. Ilocano po ako, Itawis po sila. Hindi ko alam ang kanilang salita. Pero sabi ko, Panginoon, kung kalooban nyo na dito kami magsisimula, bigyan mo ako ng lugar. Bigyan mo ako ng lugar. Saka na po yung tao, Panginoon. Basta meron pong lugar. Ikot kami, kasama ko yung kuya ko, buti na lang, naging available siya that time, sinamahan niya ako, survey yung lugar. Hanggang mag-alas 5 na, masama pa ang panahon, parang uulan na, sabi ng aking kuya, uwi na tayo. Wala eh, oo nga eh. Sabi ko, babalik na lang ang papalam ko kay Pastor Red. Babalik ako dito, mga 1 week siguro, para talaga maikot talaga yung place. Pero nung mag-ikot kami, na wrong way. Na wrong way yung lugar, kasi 1 way po siya, na wrong way, kaya lumipat si kuya, pagliko niyang ganyan, meron po dun sa gilid, for rent. Sabi ko, Tol, pwede bang tigil muna last na to, tingnan ko lang. At pinasok namin yung lugar, binidyoan ko mga kapatid, at nakita ko yung potential, pinasa ko kay Pastor, Pastor, ito na lang po talaga yung pinaka-potential na lugar po dito. Sabi ko, kung ito ay bigyan ng confirmation ng Pastor, ay confirmation ng Panginoon. Amen? Sabi ni Pastor, sige, kukunin natin. Wow, amen, praise the Lord. December 5, nakabalik ako dito, December 6, mga kapatid, amen. And 1 month lang po yung preparation namin, kapatid. January 4, mga kapatid, kinik out na kami, amen. Punta January 4, 2022. Umalis na po kami dito, mga kapatid, amen. Kasi bakit? Kami po ay sumunod, kasi determinado po ako, mga kapatid, kung anong nais ipagawa sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ko alam yung lugar, mga kapatid, namin pong pupuntahan, mga kapatid, amen. And during that time, mga kapatid, pandemic pa, marami kaming dadaanan mga checkpoint, at kailangan mga certificate. Para makadaan ka sa checkpoint. Wala pa kaming bakuna noon. Wala naman kaming bakuna. Di po ba? Wala kaming certificate bakuna. Meron lang kaming certificate, mga kapatid. Marriage certificate ng misis ko. Amen? Saka birth certificate ng mga bata. Sige, okay na itong certificate na ito. Pero sa biyaya po ng Panginoon, kapatid, sa lahat ng mga checkpoint na dinaanan namin hanggang Tugigaraw, walang ni isa nagsita sa amin. Face value lang. Amen? Mga kapatid. Siyempre may pag-aalala ka, mga kapatid. Siyempre meron ka rin, tao pa rin naman tayo, merong pagdududa, mga kapatid. Pero merong man of God na nagtiniwala, merong man of God na nagbigay ng signal, and I am determined, Lord, bring me to the place you want me to do your will. And with my family. Minsan, mga kapatid, may pagpagawa tayo, determinado ka sa una, pero pag alam mo mahirap na, nawawala na yung determinasyon mo. At sasabihin mo, uwi na lang ako. Parang mas maganda yata dun sa bahay. Parang mas maganda yata pag kukuha na lang ako ng kursong midwifery. Diba? Lalaki yun, diba? Maganda. Ang pinaplano mo na, mga kapatid, ay mga bagay, mga kapatid, na kung saan maglalayo na sa kalooban ng Panginoon para sa iyo, mga kapatid. Amen. Alam niyo na, ako po'y Bible student, mga kapatid. May pamilya po ako, mga kapatid. May 2 po kaming anak ng misis ko. Wala akong anak, ako tatay. Okay? Sila po'y nag-aaral sa academy, mga kapatid. 5 years old yung isa. Si Kian that time, 10 years old. May pangangailangan po sila, mga kapatid. May pangangailangan po sila, mga kapatid. Kaya nga, buti nun, di pa yata bawal noon. Alam niyo po, nagtitinda ako noon sa klase. Nagtitinda ako ng turon, tagagawa si Ma'am Dayan. Ewan ko kung alam ng mga staff ngayon, malalaman nyo na, amen? Titinda ako ng Graham Bull. Pudpud ang kamay ni Ma'am Dayan eh. Ilang libong Graham Bull ang kanyang na... Bipinda ako ng Graham Bull. Titinda ako ng turon. Titinda ng sandwich. Doon sa mga kaklase ko. Sabi ko sa kanila, pag hindi kayo bibili, sabi ko, hindi ko kayo isasama sa aking project. Sa group project natin, hindi ko lalagay pangalan nyo. Sabi ko sa kanila, bili ako, sir. Bili ako, 3, sir. Di ba? Di ba? Kasi bakit, mga kapatid? May pangangailangan din naman sa biyaya po ng Panginoon. Pero dahil determinado ako, mga kapatid, ay gagawa ka din naman ng kaparaanan, mga kapatid, para matugunan yung mga maliliit na pangangailangan. Amen? Magsasabon ka din, liligo ka din eh. Isang araw nga si Kian, kami kakain na umaga, sabi niya. Siyempre, nasa labas po kasi kami. It means, nung hindi pa kami full time.
meron kang naibibili naman ng mga bagay-bagay na kailangan din nila. Isang araw sabi ni Kian, wala bang Milo? Wala bang Milo? Kami walang problema sa amin na mag-asawa. Kahit walang Milo, kahit walang kape. Pero pag yung mga anak mo na magsabi, wala bang Milo? Pambira, Milo lang, di ko mag-provide, sabi ko. Sabi ko, anak, wala eh. Mag-pray kayo sa Panginoon. Magtubig na lang. Gusto mo mainit na tubig? Okay na yan. Okay na yan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, ako'y nagtuturo sa Sunday School, sa Young Builders Class, mga kapatid. Tuturo ako sa Sunday School. Nung natapos ako nagturo, mga kapatid, merong isang tinuturoan ko doon, mga kapatid, mamaya, sir, meron pong blessing. Pwede po, ito po, nais ba? May ibibigay ako sa inyo. Pag-open ko, kapatid, Milo. Amen. Pwede namang Ovaltine eh. Pero Milo talaga, amen. Eksakto eh. Makita mo yan, mga kapatid. Minsan sa mga bagay na yon, ayaw mo na, nawawala na yung determinasyon mo. Tapos nakita si Kian, nililinisan niya yung sasakyan naming Bumblebee. May natuwang member. Abay, binigyan din ng Milo. Bira, ito mo yan. Sasakyan natin, nililinisan natin, ikaw pa binigyan. Di ba? Kaya nga, minsan mga kapatid, tayo po'y susubukan ng Panginoon, minsan sa maliliit na mga bagay, mga kapatid, bumibigay na tayo, nawawala na yung ating determinasyon. Right? Amen? Persuaded unto better things. Ano bang inaasahan mo? Bakit nandito ka? Ano bang ine-expect mo? Bakit nandito ka? Nag-aaral ka, nag-enroll ka sa Bible College. Ano bang ine-expect mo, kapatid? Isang araw, yayaman ka? Isang araw, maging milyonaryo ka? Aba, kung gusto mo maging milyonaryo, kapatid, mag-apply ka sa DPWH. Okay? Sigurado yan. Okay, mag-engineer ka kaya? Number 1, persuade unto better things. Number 1, be determined. Number 2, anong sumunod na talata dyan, yung chapter 6, verse 9? Verse 10, sabi ng Bible, For God is not unrighteous to what? Forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, and that ye have ministered to the saints and to minister. You see that, mga kapatid, iniligtas tayo ng Panginoon, inilagay po tayo sa tamang simbahan, inilagay tayo sa tamang institusyon para makapaglingkod sa Kanya, para makapag-labor sa Kanya, tapos meron pa siyang pangakong gantimpala sa atin. Sino tayo? Pribilehiyo lang natin yung kapatid eh. Iniligtas tayo eh. Wala naman tayo. Unworthy tayo eh. Pero sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nag-labor para sa Panginoon, hindi niya makakalimutan. Kapatid, kung hindi yan makakalimutan ng Diyos, dami-damihan mo nang hindi niya makakalimutan. Amen? Be determined. Number 2, be disciplined. Dapat magkaroon din ng disiplina. Marami po mga determinado, mga kapatid, sobrang tapang, pero pag wala po silang pag-iingat. Do you remember, mga kapatid, yung mga kasamang sundalo ni Gideon? Nung nagtawag ng sasama sa battle, mga kapatid, ilan po ang sumama? 32,000, mga kapatid. Right? They are determined to come. I want to come, Gideon. Gusto kong sumama sa battle. But you know what? When Gideon called, who are the coward? 22,000 went home. Amen? Amen. 20,000 ang nagsipag-uwian. At doon sa 10,000, mga kapatid, sinubukan sila. Di ba ba? Amen? Sapagkat determinado pa rin sila. Kaso nga lang, wala po silang disiplina. Kaso nga lang, wala silang pag-iingat. Kaso nga lang, mga kapatid, pabaya po sila, mga kapatid. Amen? Nandito ka ngayon, mga kapatid. Huwag ka lang determinado. Huwag ka lang banat ng banat, kapatid. Dapat may disiplinado ka. Kaya yun, nandito rin po ako, mga kapatid. I'm not perfect. I came to a secular job, mga kapatid. Manager po ako. Ako po ang nagdidisiplina sa mga tao pag may problema po sila. Pero nandito ako, mga kapatid, I'm willing enough to be disciplined. At many times din naman, na-upset ko din naman si Pastor at sa mga godly authority po natin dito. But I submit myself to be disciplined. Sabat alam ko mayroong babaguhin sa akin, mga kapatid. Sabat alam ko, mga kapatid, pumasok ako dito, hindi ko alam ang lahat ng bagay. Nilagay ako ng Panginoon dito para matuto. Kaya nandito ka ngayon habang dumadami ang iyong nalalaman. Hindi ibig sabihin, kapatid, hindi ka na pwedeng magpadisiplina. Hindi ibig sabihin, kapatid, magaling ka na. Hindi ibig sabihin, kapatid, untouchable ka na. No, mga kapatid! Kasi kung nandito ka pa lang, kapatid, ayaw mo na magpadisiplina. How much more when you get out? No one is already looking unto you. How can you discipline yourself? If you cannot discipline yourself here, may godly authority ka. How much more when you go out?
How much more when you go out? Okay po suko ng buhay. Siyempre, expected ko, kami po titira dito. Sa Santa Rosa kami nakatira. Kaya uwian po, Santa Rosa Bible School, Santa Rosa. Tuturo ako sa CBBA. Tapos malayo, Santa Rosa eh. Sabi ko pastor, nagpaalam ako, pastor. Naghahanap ako ng lugar na malapit na matitirahan dito sa malapit para malapit po yung, lapit lang po ako dito sa church. Sabi ni pastor, sige, maghanap ka. Nakahanap po ako. Maghahanap po ako. Nag-uupa kami dyan sa may T-compound. Akala ko naman sasagutin ng simbahan, ako pa lang magsasagot. Nakita ko yung mga ibang kasama ko, nandito sila sa loob, pero hindi ako nainggit. Meron ako nakasabay na family, nandiyan po sila sa loob, mga kapatid. Pero okay lang, mga kapatid. Almost one year, mahigit mga kapatid, nangungupahan po kami. Nagbabayad po kami ng upa. Wala naman akong kinikita. Wala na akong trabaho, mga kapatid eh. Kaya mayroon pang dumating na mabigat na problema sa amin that time, mga kapatid. Pero disiplina ko ang sarili, dinala ako ng Panginoon dito. Nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng upa, mga kapatid. Namamasahe po kami, mga kapatid. Sarili namin pamasahe namin. May sasakyan po ako noon, pero hindi po niriripan ni Sir Danny yung aking gasolina for 1 year. Nag-i-area po kami. Ang lahat ng lakad po namin sa church, mga kapatid. Nag-i-area po kami, mga kapatid. Pero never po, mga kapatid, for 1 year. Naniripan. Saan ko kukuha? Saan ko kukuha? Dito kami kumukuha ng pagkain. Umaga, si Kian po ang kumukuha ng pagkain. Nagbabiyahe mula sa T-compound. Siya nagbabiyahe para alam niya kung saan kinukuha ang aming pagkain. Dito po sa kitchen. Maliit yan, maliit yan. 10 years old, nagbabiyahe yan, papunta doon. Para kunin po yung pagkain. At mamaya, uuwi doon sa T-compound. Malayo-layo pa yung papasok doon, lalakad pa yun. Tapos mamaya darating sa bahay, umaga, piprepare kami papasok. Tapos sabi niya, mamaya malungkot yung tsura. Bakit anak? Pa, walang natakal na pagkain natin. Walang natakal. Walang natakal? Anong kakainin natin kaya ngayon? Eh, siyempre, yun na-expect mo. Yun lang naman nandito ka, magre-reklamo mga kapatid, right? Amen? Amen? Discipline yourself, amen? Eh, sabi ko siguro, sinusubukan tayo, okay? Magpatuloy pa rin tayo kahit wala tayong pagkain, amen? Ikaw kapatid, hindi ka lang nabigyan ng extra rice, uuwi ka na! Hindi ako binigyan ng extra rice. Bira, extra rice na nga lang yun eh. Nagreklamo ka pa eh. Sige, extra rice ka ng extra rice. Mamamatay ka na maaga talaga dyan. Okay? Amen? Dumating pa yung araw, kapatid, wala kaming pambayad ng kuryente. Wala talaga eh. Wala nang pambayad ng kuryente. At naabutan ko, pagdating ko, galing sa CBBA, pag-uwi ko, nandun na po yung magpuputol ng kuryente. 2 months na hindi ako nakabayad. Sabi ko, sir, ako po kasi manggagawa sa simbahan. Pasensya na ko siya, na-delay lang po yung inaasahan ko. Bagamat wala naman akong inaasahan, amen? Sabi ko, na-delay lang po. Babayaran ko po. Sir, hindi kasi po pwede, sir. Alam mo, nakakahiya. Alam nila, nandito ako nagtatrabaho sa church, mga kapatid. Tapos yung kapitbahay ko, makita nila, wala kaming kuryente. Sir, talaga, sir, dumating lang talaga na pagkakataon na, pero magbabayad ako. Yes, sir, magbabayad ka, pero putulin ko po. Kinausap ko po siya, mga kapatid. I tell to him that I'm a full-time worker. Magagawa ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, sabi niya, sir, ganito na lang. Kasi bawal kasi na hindi ko pwedeng putulin ito. Pero ganito, sir, puputulin ko, pero ituturo ko kung paano niyo ibalik. Pero wag niyo pong isusumbong ha, matatanggal ako. Eh, siyempre naman, sabi ko. Guys, siyempre naman, pagbibigyan mo ako, ganito po, sir, gagawin mo. Pambihira. Mamaya, sir, pag alis ko, ibalik ko. Hindi ko na ito ilalak, sir, ha? Kayo na pa ang mag-lock. Pambihira. Di pag galis niya, mga kapatid, wala pang 1 minute, balik ko kagad, mga kapatid. Kaya kung kayo po'y maputulan ng kuryente, tawagan niyo ako! Alam ko po yan, amen. Naturuan tayo. Okay. Iba po yung hamon sa inyo, mga binata at mga dalaga. Siyempre, I don't belittle kung kayo po'y nagsuko ng buhay, binata at dalaga. Iba po yung hamon at challenge po sa inyo. Pero iba rin po yung my family. At meron pong anak, meron pong pamilya. And I want to show to them, to my family, mga kapatid, na hindi ako nagkamali sa aking desisyon. At hindi nagkamali ang Diyos na tumawag sa akin sa kanyang gawain. Sabi ng Bible, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ano nang ginagawa mo, kapatid? Naglilibor ka na ba? Nagtatrabaho naman ako, pero naglilibor ka na ba?
Nagpapagal ka na ba, kapatid? Kung sabi ng Bible, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Hindi yan kakalimutan ng Diyos. Idami-damihan mo yung mga bagay na hindi makakalimutan ng Diyos. Dapat willing tayong magpatabas dito, kapatid. Willing po tayo, mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, amen, ang kumilos sa ating pong buhay, amen. Upang ikaw ay magamit. Ito may nadidisiplina. Andiyan, mag-graduate na, tatanggap na lang ng diploma, babalik pa sa first year. Pero nandiyan ka pa rin, di ba, amen? Willing kang magpadisiplina. Pero kapatid, huwag mo naman nang ulitin yan. Naunawaan natin yung kapatid, amen? Nandiyan ka na naman ulit, tapos babalik ka na naman ulit. Ano mangyayari sa buhay mo pag ganoong, kapatid, di ba, amen? Sinasayang natin yung pagkakataon na magagamit pa tayo na mas dakila ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, amen? Persuaded unto better things. Saan ka ba nahihikayat, kapatid? Kung nandito ka ngayon, kapatid, ano bang kadahilanan mo, sabi ko nga sa iyo? Para ba ikaw ay mas maging maigi o para ikaw ay mas maging masama? Ay, hindi ka tinuturuan dito para ikaw maging masama. Right? Amen. Tinuturuan tayo para mas maging maigi. Dinidisiplina ka dito, mga kapatid, para hindi ka mapasa. Not to put you down, mga kapatid. Para ikaw, mga kapatid, ay mas magiging maayos. May dakilang bagay mga kapatid, na nais ipagawa sa'yo ng Panginoon. Meron pang kakulangan sa iyo, kapatid, na kailangang ilagay, kailangan isaksak. Willing ka dapat magpadisiplina, kapatid. You must be disciplined. Disiplina tayo sa ating kalusugan. Di ba, amen? Kasi magagamit natin yan sa gawain po ng Panginoon. Kung ikaw naman, parang hindi ka, akala mo naman, talagang pag-aaral mo na lahat ng kalakasan mo kung panahon ng pahinga, magpahinga ka, amen? Amen? Ay, yung ibang kasama mo gusto magpahinga, ikaw naman ayaw mo magpahinga, di ba, amen? Nung panahon ng pahinga, ibig kong sabihin na, hindi ngayon yun, amen? Hindi itong oras na ito yung kapatid. Di po ba? Alagaan din naman natin ang ating kalusugan, mga kapatid, para mas malalo pa tayo magamit ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Ayun po, may alaga kaming aso sa bahay. Pambihira. Minsan kasi, ayaw ko mag-jogging. Ay, nag-enjoy siya. 4 o'clock pa lang ginigising na niya ako. 4 o'clock pa lang ginigising niya na ako. Kaya nga, napipersuade tuloy ako gigising ng 4 o'clock, di ba, amen? Para mag-jogging, di ba? Ay, na-enjoy ko naman, di ba? Na-enjoy din ng aso, mga kapatid. Kami mag-jogging, iikot, mag-exercise, pagkatapos yan, magbabasa na ng Bible, mananalangin, tapos liligo na, di ba? Ikita mo yan, mga kapatid. Minsan, merong gagamitin ng Panginoon para ma-persuade pa tayo, para gagawa pa tayo ng mas maigi, para sa ayos ng ating pong sarili, para sa gawain ng Panginoon. Amen? Let's be disciplined, mga kapatid. Meron kang pagdadaan ng kapatid, huwag mong ikumpara sa iba. Kundi bagkus, mga kapatid, i-treasure mo po yan sa iyong buhay. Yan ay binigay sa iyo ng Panginoon Yan ay binigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Treasure mo, i-cherish mo. Huwag mong ipagwalang bahala, mga kapatid. Amen. Huwag mong ipagwalang bahala. Okay? Sabagat yan ay binigay ng Panginoon para sa iyo. Ayan po si Kian, nag-aral siya dito. Mula po, mga kapatid, nung siya po yung nagkaisip, sa Christian school po siya. Hanggang dito sa Bible, sa CBBA. When we go there, mga kapatid, magi-grade 11 na po siya. Mahirap na pong online Kasi grade 11, marami pong mga practical. Kasi pinagpaalam ko kay Ma'am Del, kay Pastor. I-enroll ko na po dito siya, Pastor. Siyempre, wala namang kaya magpaaral sa private. Kaya sa public school ko po pinapasok. Pero niyo po ba, yung sa public school na puntahan dapat namin na pag-enrollan niya, hindi na siya tinanggap kasi late na po. Late na po. Kaya doon kami dinala, mga kapatid, sa isang high school, mga kapatid, na kung saan dinadala lahat ng mga patapon. Yung school na yung kapatid, yung likuran, mga kapatid, ay bilangguan. At yung side naman po ay libingan. Nagturo kami doon, mga kapatid, ng high school evangelism. Sabi ko sa mga estudyante, alam nyo, kung hindi kayo titino dito sa silid aralan na ito, dyan ang patutungan nyo. Anong meron dyan? Sabi ko sa kanila, BGMP po. Kung hindi ka patitino dyan sa BGMP, dyan ka napupunta. Anong meron dyan? Sementeryo po. Siyempre, public school yan. Sinabi ko kay Kian, public school yan. Nag-aral ako sa public school. At hindi lahat at karamihan na makikita mo dyan ay hindi naaayon. At tunay nga, mga kapatid. Salamat naman itong si Kian. Hindi ko po tinataas yan, mga kapatid. Ganun po talaga siya sa amin Sa amin po, mga kapatid. Very honest po siya. Lahat po nang nakikita nyo, kahit yung tabu na tinatawag, sinasabi niya sa amin. Ganun siya ka-honest. Kahit yung tinatawag nating tabu na nakikita niya doon sa school, excited siyang kwento sa amin. Isang araw dumating siya, okay? Magkukwento po yan, yung lang lahat nangyari sa school, ikukwento niya. Sabi niya, pambihira kanina, meron akong classmate. Dumating sa school, 2 sila, mga lasing. May tawang-tuwa ba naman?
Tuwang-tuwa. Kasi first time niya, naka-encounter ng lasing. Ang kukulit nila ba? Parang gusto na rin niyang maglasing. Tuwang-tuwa eh. First time niya maka-encounter ng lasing. Kasi nakalusot sa guard. Pasok sa school, ang kukulit daw nila. Sabi niya, tapos tinanong ako pa. Kasi pagpasok ng school, siyempre nanindigan. Sabi ko, manindigan ka. At the first day of the school, manindigan ka kung sino ka. Sabat, pag hindi mo nagawa yan on the first day, you cannot do that on the second day. It's hard for you to do that on the second day. At the very onset, you must stand. You must be determined. You must be disciplined. Sabi nung mga dalawa, Kian, ano bang kaibahan ng reliyon mo sa reliyon namin? Aba, meron din naman nakuhang wisdom yan. Anong sabi niya? Ang kaibahan natin, sabi niya, kayo lasing, ako hindi. E di napahiya sila. Yan po yung kaibahan natin. Lasing kayo, ako hindi. Eh minsan mga kapatid, tayo po ay titiklop na, hindi po ba? Eh minsan tayo po ay nawawala ng disiplina natin eh. Hindi nga sila makapaniwala, hindi ko lang alam ha. Hindi nga makapaniwala yung mga classmate niya kapatid na hindi pa siya nakatikim ng sigarilyo. Hindi ko lang alam. Hindi nga makapaniwala, siyempre, iba kasi umiinom, iba yung may bisyo, yung nakatikim. Hindi sila makapaniwala na hindi pa siya nakatikim ng alak. Hindi ko lang alam. At hindi rin siya makapaniwala na hindi pa siya nagka-girlfriend. Hindi ko lang din alam. Hindi ko lang din alam. Ano yung mga kapatid? Discipline, mga kapatid. Hindi yan nagsisimula, mga kapatid, pag nandun ka na doon sa challenge. Ngayon pa lamang dapat disiplinado ka na. Habang ikay nakaupo dyan, kapatid, tinuturuan ka, may disiplinado ka na, may disiplina ka na. Hindi mo sasabihin, mga kapatid, saka na, yung disiplina yan, parang nandun na ako sa gaway. Saka na, pag nandun na ako sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Nandito ka, wala ka sa kalooban ng Panginoon? Nung dinisiplina ka na, parang hindi to yung kalooban ng Panginoon. Eh anong gusto mo na lang lagi? Di po ba? Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon na tayo po'y natuturuan mga kapatid para maunawaan din naman natin ang pagdidisiplina ng Diyos para sa atin mga kapatid. Amen! Amen! Oho mga kapatid. Oho. So number 1. 5 minutes na lang. Number 1, be determined. Number 2, be disciplined. And lastly, basahin lang natin yung susunod na talata. Verse 11. Verse 11, ready read. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Be diligent. Be diligent. What does it mean diligent? Dapat masigasig ka. Dapat may kasipagan ka, kapatid. Di mo ba may tapang ka? Excited ka lagi, mga kapatid. Pero wala ka namang kasipag-sipag sa buhay. Alam mo, kapatid, maaaring excited ka sa una. Kung wala kang kasipagan, kapatid, madali kang mapapagod, madali kang aayaw, madali kang magsasawa. Dapat i-develop mo, kapatid, ang kasipagan sa iyong sarili. Amen? Develop natin yung kasipagan. Pag nautusan ka, dapat excited ka. Amen? Di kayo nagreklamo. Kaya nga sabi po mga kapatid, lagi sinasabi ni Pastor kapatid, kung ikay tamad sa gawain ng Panginoon, hindi ka pagpapalain. Kailangan po ng kasipagan. Dapat ikaw ay masigasig. Ang iyong kasigasigan mga kapatid, di ba sabi ng Bible, ang kamay na napatamad ay hindi pagpapalain. Ngunit ang kamay na masipag mga kapatid ay pagpapalain po ng Diyos. Sapagat ayaw ng Diyos ang tamad mga kapatid. Nandyan tayo excited. Pag nandyan tayo sa preaching, excited po tayo. Pero pag trabaho na, nawawala. Right? Amen? Trabaho na nawawala. Kami po yung nasa coffee shop, akala nila excited yung trabaho doon. Buti kayo dyan sa coffee shop, siguro puro kain-kain kayo dyan, ano? Akala nila puro kain-kain po doon. Nung sila'y napa-duty sa coffee shop, umaabot ng alauna ang linisan, kapatid, nagreklamo, ayaw na nila sa susunod. Akala nila kasi, nandil ka coffee shop, kain-kain lang. Di ba? Hindi po, mga kapatid. Binandyan po ako, mga kapatid, for 5 years, mga kapatid, dyan sa coffee shop. Pero mahirap mga kapatid. Lalo pa pag septic ang nagluto kapatid. Isang putay lang lulutuin niya. 100 kaldero magagamit niya. Di ba, man? Hindi matapos-tapos ang hugasan eh. Siyempre, chef yun mga kapatid. Paglagyan ng asin, paglagyan ng ganito. Iba-iba! Tapos pagluto, isang kawa, isang prito. Mamaya, tagal naman, tas lagay na naman. Sabi ko, bawasan ko kaya ang mga kawa dito, sabi ko. Di matapos-tapos. Babantayan ko sila, mga kapatid.
At alam niyo po na ako ay nasa coffee shop, mga kapatid. Nasa coffee shop, pinili kong trabaho, kapatid, yung paglilinis, mga kapatid, ng grease trap. Ako po gumagawa po noon. Yung pinakamabaho at pinakamabahong gawain, mga kapatid, yun po yung pinili ko. Ako na maglilinis ng grease trap. Ako maglilinis ng drainage. Kayo bahala sa maglilinis, kayo bahala sa paghuhugas. Ako maglilinis niyan. Ako po yung umalis, mga kapatid, ako naglilinis ng grease trap po niyan. Nagtatrap, mga kapatid, ng lahat ng grease. Kasi pag i-assign mo sa kanila, lilinisan nila Friday na, lalo na mabaho. Ako maglilinis. At hindi po madali. At lahat ng ginagawa natin dito hindi madali. Amen? Maging mga simpleng bagay na gagawin natin, kapatid. Amen? At lagi sinasabi ng pastor, mga kapatid, anumang bagay na ginagawa po natin dito ay important. Amen? Mahalaga. At gawin natin ng pinakamahusay. Gawin natin na merong disiplina. Gawin natin ng determinado tayo. Gawin natin na merong kasipagan, mga kapatid. As I conclude, determination will persuade us unto better things with courage. Pag determinado ka, may tapang ka. Godly tapang. And discipline will persuade us to do better things with carefulness. Gagawin mo ang isang bagay, determinado ka, may kasigasigan ka, at meron ka pang pag-iingat. And diligence will persuade you unto better things with cheerfulness. Amen? Masaya kang gagawin, mga kapatid, yung ipinapagawa sa iyo. Amen? Masaya ka sapagkat ito'y gawain po ng Panginoon. Amen? Let's persuade ourselves unto better things. Amen? Dakilang Diyos, maraming salamat po for the great privilege of God. Bigay ng hamon sa inyo po, mga anak po, Panginoon. Kayo po ang siyang kumilos, maging sa invitation po, Panginoon. Kayo po ang manguna po, Panginoon, magpala sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.